Hello, good afternoon mga ka-vlog ko to. Welcome to my FB, YouTube, and TikTok channel. Guys, meron ako napanood ngayon na isang content creator. Ang topic niya is about sa sign ng no parking. Bawal daw tayo maglagay ng no parking sign sa harap ng ating lugar o sa harap ng ating gate o bahay. So, magko-comment ako guys after this. Panoorin yung mga sinabi niya. Tingnan natin kung sasang-ayon kayo. Harapan ng bahay mo, nilagyan mo ng no parking sign, legal ba? So what's up mga idol? This is me, Sir Martus, nagbabalik para magbigay ng kaunting galaman at basic tips sa batas. Tara, let's go! No parking sign sa harap ng bahay mo, legal po ba ito? Tara, pag-usapan po natin yan. The answer is no. Hindi po legal kung ikaw lang mismo ang naglagay. Magiging legal lang po ito kung may approval ng barangay, LGU, or may existing ordinance. Tanong, bakit po hindi legal? Number 1, ang harap ng bahay mo na kalsada ay public property. Kahit ikaw na may-ari ng bahay, hindi mo pag-aari ang kalsada o sidewalk sa harapan ng bahay mo. Kaya hindi ka pwedeng maglagay ng sarili mong traffic rule kagaya ng no parking. Number 2, bawal mo maglagay ng unauthorized signage. Ayon sa mga local traffic codes at kahit na MMDA rules, bawal ang private no parking sign. Kagaya ng mga harang na gawa sa bakal, sa bato, sa drum, sa mga halaman, o kaya anumang bagay na nag-claim sa public road. Kung DIY lang na karton, plywood, lata, pintura, paso, kahit na ano pong harang ay wala po itong visa. At pwede po ito ipatanggal ng barangay anytime. Sir Martus, kailan po ito pwedeng maging legal? Magiging legal lang ang no parking sign sa harapan ng bahay mo kapag meron kang barangay resolution, may city o municipality traffic ordinance, o kaya naman meron kang permit sa traffic management office. Kung wala po ang mga yan, illegal o unauthorized po yan. Ano ang pwede mong gawin kung ayaw mong magka-park sa harapan mo? Number 1, pwede kang mag-request sa LGU na gawing no parking zone ang harapan ng bahay mo. Number 2, pwede kang humingi ng barangay clearance para sa official signage. Number 3, pwede mong i-report na obstruction kung may nakaharang sa driveway mo. Ito po ang mga simpleng advice o mga payo ko sa inyo mga idol. Unang-una, iwasan po muna natin ang direct confrontation. Sa ganitong sitwasyon po kasi, mabilis po kaagad uminit ang ulo ng mga kapitbahay. Kaya, mas maganda pa rin ang maayos na pag-iusap, kalma at neutral na tono, yung hindi po yung pasigaw. Tandaan po natin na respeto pa rin ang pinakamagandang solusyon. Kahit nasa iyo na ang tama, mas maganda pa rin yung maayos na approach. Mas madalas po kasing natatapos ang gulo kapag nasa mainaw na usapan, hindi yung legalan agad. Mga idol, may comment naman kung taga saan ka at kung saan umabot ang video na to. So that's it, palaging tandaan. Okay guys, sa opinion ko hindi ako sang-ayon doon sa sinasabi ng content creator na yon na bawal tayo maglagay ng no parking sa harap ng gate natin o sa harap ng bahay natin. Kasi madalas nangyari sa akin dati yan may sasakyan kasi ko lalabas, ilang beses na nangyari sa akin, nagreklamo nga ako sa barangay kasi aalis ako ng madaling araw, pupunta ko ng LTO, alas 2, alas 3, aalis na ako. May nakapark sa tapat ng gate ko. So, paano ko makakaalis? So, ang ginawa ko, hahanapin ko pa yung kumigising na tanod para ipahanap yung may-ari ng sasakyan na pumarada sa harap ng gate ko. Kasi hindi ako makakaalis So, siyempre, sayang na oras mo noon. Hanggang sa, siyempre, hanapin pa yung ng tanod yung may-ari ng sasakyan. At pag nahanap, gigisingin. Yung oras ko, na-delay na ako sa pag-alis ko. So, tatlong beses nangyari sa akin yan. Nireklamo ko yun. Kaya sabi ko, sana, yung harap ng gate ko, huwag nang paparadahan. Dahil in case of emergency or aalis ako, makalabas ako ng maayos, nang walang nakahambalang. Kasi, para sa akin, hindi tama yung sinasabi ng content creator na yun. Kasi nga, harap natin yun Okay, hindi nga sa atin yung harap, yung kalsada. Kasi public yun nga, sinasabi niya.
tapat natin yun eh. Kung wala tayong sasakyan, okay lang na kahit may pumarada doon, kasi wala naman tayong sasakyan na lalabas, tayo lang katawan ng mga tinalabas eh. Okay lang eh, may magpark sa tapat ng gate mo, kung wala tayong sasakyan. Pero kung may sasakyan tayo, bawal. Kasi common sense lang naman yun, di ba? Kung ikaw ang driver, at alam mo may gate dyan, alam mo may sasakyan, bakit ka magpapark doon? Unless kung magpapaalam ka, sabi mo, sir, 5 minutes lang po, kasi may pupunta lang ako. Kung pwede yun, di ba? Pero yung magpapark ka dyan, na hindi mo alam kung sino yung may-ari, nagpark lang siya, umalis, hindi mo alam kung anong oras darating. Para sa akin, foul yun. Hindi yun dapat ginagawa ng mga drivers na nakakaalam. So, ewan ko, yung sinasabi ng content creator niyo, kung saan niya kinuha, yung sinasabi niya yun na bawal daw tayo maglagay ng no parking. Tapos, kung gusto daw natin maglagay, marami pang kukuhanin na andaing pang pwedeng kuhanin bago tayo para maging legal daw. Ngayon, taliwas siya sa mga meron pa ako isa na parood na taliwas naman sa sinasabi niya. Eto guys, panoorin ko sa inyo. Bahay sa inyong driveway o sa inyong tapat. Alamin natin ang kapurusuhan ng mga yan sa report na ito. Laging nagpapark ang inyong kapitbahay sa inyong driveway o sa inyong tapat. Bawal ito. Don't block the driveway. Yan ang kadalasang makikita mo nakapaskil o kung minsan nga nakasulat pa gamit ang pintura sa gate ng inyong kapitbahay. Pero paano kung ang inyong driveway ay madalas harangan ni neighbor at nung nakiusap ka, sila pa ang galit at tila gusto pang mag-away. Nako, alam mo bang lamang sa batas CR? Ayon sa Section 46, Paragraph F ng Republic Act No. 4136 o ang Land Transportation and Traffic Code. Mahigpit na pinagbabawal ang pagparada ng anumang sasakyan na maaaring humarap o maka-istorbo sa access ng isang private property. Ang sino mang lumabag ay maaaring pagmultahin ng hanggang 2,000 piso. At kung sakaling nakiusap ka naman sa kanila, ngunit patuloy pa rin silang pumaparada, maaari mo silang kasuhan ng paglabag sa Article 287 ng Revised Penal Code o Unjust Vexation kung saan sila ay maaaring magpunta o makulong hanggang 30 araw. Kaya kung mayroon kang sarili sa sasakyan, maghanap ka lang ng lugar na magpaparkingan. Konting iya naman, hindi yung ikaw pa ang galit kapag sinasabihan. Hindi rin porkit maluwag ang pwesto, ikaw na ay mag-i-istorbo. Kapag masabihan ka na, nako, bawal ito. O, di ba guys? So, saan kaya kinuha ng content creator na yun, yung mga pinagsasabi niya? So, mag-comment kayo guys kung anong sa palagay nyo ang tama.